sumabog nga sa mukha niya. Sabi ni Attorney, Paulo, Panelo Jr. So, sumabog sa mukha niya yung kasinungalingan. No? Parang mas lumakas pa nga eh. Diba, lumakas yung aming kapo because of Madriaga's statement. So, binanggit niya na. And of course, Lisa Weaver, tingin ho ni Attorney Panelo at ng kampo nila, gimmick lang, no? Gimmick ng kampo ni Madriaga. So, pag-usapan pa ho nila ngayon kung sila po'y magpa-file ng kaso to count ng perjury at syempre paninirang puri regarding po dito sa binanggit nga ni Ginoong Madriaga na mahina raw at bully. Tama, di ba? Bully daw. Bully pa raw si VP Sara nung siya nag-aaral ng law sa isang kilalang law college, isang kolehiyo, no? At parang humihingi pa, parang merong nag-save, no? Nag-save. Yun ang pinakapunto, parang na-save siya ni Attorney Kilala, para sa kanyang pagiging abogada. At hindi raw popular sa school kasi nga bully. But anyway, sabi nga ni Attorney Panelo, ito ay paninirang puri. Anong kinalaman ito? So, sabi na impeachment. At kinakailangan pang sabihin yun. At namin din niya na talagang gusto mong napikon din si VP Sara, no? Dahil sa lahat ng mga binanggit niya, may statement lang si VP Sara regarding dito sa kanyang usapin ng estudyante. Sabuga siya at nung siya po ay kumuha na ng bar exam, no? Yun lamang po yung tatandaan nating sinagot ni VP Sara Duterte. So yan po yung panig, no po, ng kampo ni VP Sara. Napunan po natin ang panig, yung mga na nasa kabila at yung ilan sa miyembro ng House Committee on Justice. At ito naman po yung panig naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Mga kasama oras natin na 3:32. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. So, spend the style. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Double Plus Gold. Nga pala si Tony, problema ko ang pagtangki ng aking prostate. Nang malaman ko ang ka-effective na pagpas ko, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Double Plus Gold. Mas pinamahal, pinagaling, pinakusa. Double Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone, Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sego, ikaw estudyante, lagi ang pasasalamat ko sa Captain Vitamin C. Pagbulag ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert. Cellphone, Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sa pinamagapit na butika sa Yuga. Cellphone Gold. Coffee Mix. Ako po si Garida Messenger. Beto ko sa pagiging aking store ang Slaton Cold Compliment. Matapos ipatupad ang unang tranche ng October 30, 2025, walang pabenta yung ng 40 pesos. Dahil dito magkakaroon ng 570 pesos hanggang 600 ang hargang sa mga magagawa sa agriculture sector, mga 540 hanggang 570 sa agriculture sector, at 500 mga 590 sa retail at service establishment. Aklaw na momento sa tawad ng mga lalawigan ng Bulacan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Samantala, 30 pesos naman ang dagdag sa minimum wage earners sa lalawigan ng Aurora, kung saan na naglalaro ng 475 hanggang 560 ang ramang sahod ng mga manggagawa. Kasama mo sa Bandera ni Michelle Espanyol, Florida, Lopak, Arameti, Central, Perfect. Kuya, meron daw posibleng mananasan yung mas matinding na bagyo. At yung posibilidad na mas malalakas na bagyo, kabilang yung super typhoon, binabantayan din ang pag-asa. Radyo Machete, Mike Kuyagon. Bali mga bagay, pinabantayan na ngayon ang pag-asa ang posibilidad na magkaroon ng mas malalakas na bagyo kabilang ang super typhoon. Kasabay ng inaasang pagsasok ng El Niño phenomenon sa bansa sa mga susunod na buwan. Sa liwanag ni Climate Monitoring and Prediction Section Head, Alan Solis, na hindi ko na nangangahuluga na kapag may El Niño ay sigurong tagtiyot lamang ang mararanasan. Anya, maaari dito magkaroon ng matinding bagyo. Ang magiging pattern sa mga nagpanos sa oras, like ang 2023, ang
patuloy na maging mapagmatyan at maging handa sa simpleng epekto na pabago-bago kondisyon ng panahon upang maiwasan ang pinsala sa buhay at hari-hari sa atin. Matapos si PSCC, lalo ng siyete, magbiyado ng pagkain ng Speaking ng RLC, former Representative LPGMA, Cordelis at siyang Presidente ho ng Republic Gas Corporation. Kasama ho natin. Magandang hapon, former Representative of RLC, live kayo sa RMN DSL Manila, si Randy Manuel. Sir, after po ng pag-cut, no, dito po sa excise tax sa mga produkto like LPG, naipatupad na po ba? Para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, nainagaman na po ba ito ng mga bumibili ng LPG sa kanya? Opo, mula po nung inanunsyo ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Lunes ng alas 4 ng hapon. The next week, which is Tuesday, pinatupad na po namin sa Regasco at sa FPGA Association sa lahat ng aming mga biyerno na nagpatupad na po kami ng kada 11 kilograms. So magkano ho? Para malaman po natin, magkano na ho yung presyo ngayon? Opo, ang SRP po ng Regasco Citizen ngayon ay naglalaro po, depende po doon sa location, pero para ho magkaroon pa ng idea ang ating mga consumer. Ang pinakamababang presyo po ng ating LPG ay nasa halagang 1,465 at ang pinakamataas po na kung ito'y nasa mga malalayong lugar ay nasa 1,557. Bawas na ho itong utos ni Pangulong Marcos. Wala na ito dito. Bawas na po ito ng 33 pesos. Sir, sabi niyo mas mura kung depende sa location. Pa-explain po yun, sir. Opo, kasi po yung ating mga Na-drop na natin sila. Maraming salamat po. copy niya, Salamat po. God bless. Paano po?